Pagkatapos ko silang mahatid kahapon sa paaralan ay umuwi agad ako at ayan maglilinis naman ako. Kahapon nga pala to na video guys at tignan nyo naman yung bahay namin. Napakakalat. Kahit araw-arawin ko yung paglinis ko dito sa bahay guys. Kahit umaga, tanghali at gabi. Napakadumi pa rin yung bahay namin. Napakakalat kasi alam nyo naman kapag mayroon tayong bata sa bahay. Kasi yung mga anak ko guys, na kapag naglalaro sila, saan sana nila ilalagay yung mga nilaruan nila. At pagkatapos nakalimutan pa nilang ligpitin. Kaya ayan, tayong mga nanay, tayong susunod na magligpit ang mga kalat ng ating mga anak at wala tayong karapatan na magreklamo. Alala ko nga dati nung dalaga pa ako at nagtatrabaho ako sa Maynila, yung trabaho ko ay kasimbahay at all around yung mag-alaga ng bata. Pagkatapos kapag tulog na yung bata ay magluluto naman, maglalaba. Tapos kapag matulog pa sa gabi ay hating gabi na ako matutulog tapos gigising ng maaga. Kaya sanay ako sa ganitong gawain guys. Pero kahit sanay ako sa ganitong gawain, hindi talaga natin maiwasan na mapapagod kasi hindi naman tayo robot. Yung robot nga nasisira, tayo pa kaya. At i-share ko pala sa inyo guys nung una akong pumasok bilang isang kasambahay at nung edad ko noon is 14 years old pa lang ako at gusto ko nang pumasok ng trabaho dahil nga guys ayaw ko talagang magtrabaho sa bukid dahil nga yung trabaho sa bukid, yung trabaho kasi ng mga magulang ko guys yung nagtatabas ng tubo, yung sugar cane. Pagkatapos kami din ganun din yung trabaho namin kasi tinutulungan nga namin yung mga magulang namin kasi marami kaming magkakapatid. Pagkatapos nagbubunot pa ng mga damo, ayoko talaga magbubunot ng mga damo guys kasi natatakot talaga ako sa uod. Masakit na rin sa balat yung araw kasi yung trabaho namin sa bukid guys simula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kami at nakabilad lang kami sa araw. Kaya sabi ko kapag lumaki ako, hahanap talaga ako ng ibang trabaho kahit katulong. At ayoko talaga na ganitong trabaho kasi ang hirap at konti lang yung sahod. Hindi pa kami nakakabili ng mga gusto naming pagkain dahil nga konti lang yung sahod at marami pa kami magkakapatid. Kaya nung tumungtong na ako sa edad ng 14 ay pumasok kaagad ako ng kasambahay dito lang sa amin. At alam nyo ba guys, nung una akong pumasok bilang isang kasambahay, wala talaga akong alam guys sa paggamit ng mga gamit na mga dekuryente na gamit. Kagaya na lang ng kalan guys, hindi ko talaga alam paano gamitin yun kasi alam nyo naman sa bukid yung ginagamit lang namin na panggatong yung kahoy. Hindi ko talaga alam paano gamitin yung mga kuryente na mga gamit at lalo na yung kalan guys. Hindi ko talaga yung makakalimutan paano gamitin yung kalan at nung unang tinuruan ako ng amo kong lalaki paano gamitin yung kalan. Yung sinampol niya sa akin guys, yung takori, nilagyan na ng tubig, pagkatapos inon niya yung gasol, pagkatapos ayun na nga guys at sabi niya sa akin kapag malalaman ko daw to kapag naluluto na or kumulo na tumutunog nga daw to. Kaya nung ako na yung nagamit guys at nagprito na ako sa hotdog ng mga alaga ko kasi papasok sila sa school. At hinihintay ko lang guys na tumunog talaga yung kawali dahil nga guys nasusunog na yung hotdog at umuusok na rin sa may kusina guys at mabuti na lang mula tindahan kasi merong tindahan yung amo ko no ng bigasan. Napansin niya guys na nag-iiba yung amoy kaya pinuntahan niya ako sa kusina at nakita nga niya guys na sunog na talaga yung hotdog. Pagkatapos sobrang itim na yung sa kusina dahil nga sa usok at sobrang takot ko talaga nun guys baka pagalitan ako sa amo ko. Kaya mabuti na lang talaga at mabait yung una kong amo at hindi niya ako pinagalitan guys kasi alam naman niya na wala talaga akong alam. Yung ginawa ng amo ko, mas sinuruan pa nga niya ako kung paano gamitin yung mga gamit nila sa bahay. Kaya hindi ko talaga yun makakalimutan yung unang experience ko nung pumasok ako ng trabaho. Kaya yan lang muna.